Ito na ulit tayo mga ka-riders sa Honda Areza Pagsanghan at napansin ko marami silang bagong dating na units dito po sa kanilang pwesto. Musta na mga ka-riders? Grabe, panahon natin ngayon. Ang taas ng gasolina. Nasa 92 to 94, di ba? Then yung diesel na 120 plus. Kaya hindi natin masisi, hindi natin mga ka-riders nagsiship na sa electric vehicle o sa e-bike. Kaya tayo, nagpaplano na rin tayo kukuha ng e-bike kasi nga naman sa mahal ng gasolina. At sigurado ko tataas pa to habang hindi pa tatapos yung gera sa Iran, di ba? Pero alam nyo, sa ating mga laging nakamotor, hindi naman natin pwedeng asahan talaga ang e-bike lalo na sa long distance. Siguro okay lang kung may mga gantong gasoline station or station ng kargahan ng e-bike, di ba? Madalang naman eh. Kaya mahirap talaga kung wala kang motorsiklo. Pero siguro kung dito lang, okay lang na magkaroon tayo ng e-bike para makatipid. Pero ngayon, dahil sa motor pa rin talaga ang pinaka the best na transportation, ito, mag-update tayo ng motor dito po sa Honda Pagsanghan. Kasi napansin ko sa FB nila kanina, may bagong dating na yung paborito nating manual transmission na 125cc. Yun po yung Honda RS 125. So maganda mga ka-riders, i-update ko kayo kung ano bang nabago sa kanya, sa presyo, sa specs at sa kanyang forma. Ang karamihan po na unit nila, syempre yung best seller po na Honda Click version 4. Okay, ito po yung Smart Edition. And then ito, babalikan natin na. Ito po yung latest na RS 125 ng Honda. And then dito naman po sa harap, bali, marami ho silang latest version din ng Honda ADB. Ayan, yung kulay green, black. And then ayun po, Honda Navi, Honda Beat, and then Honda Click 160 sa loob. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. Ini-expect ko mga ka-riders may upgrade na ginawa dito sa latest model ng RS125. Pero same pa rin po ito nung na-review natin last year na Honda RS125. So i-update ko na lang po kayo sa kanyang presyo. Sa looks naman po, wala namang nabago. Ganun pa rin po. Ito po rin yung color combination na ni-review natin last year. Ayan, red, gray, and then white. Dalawang kulay pa rin po ang available. Ito nga pong Victory Red. Meron din po itong matte axis gray metallic. Ito po sa kanyang headlight and visor, aggressive siya, di ba? Although all bulb pa rin po yung kanyang lighting system.
Okay lang po, madali namang magpalit ng LED na ilaw para mas maliwanag at mas pangmatagalan. Ayan, kita naman natin po yung kanyang bulb dito sa headlight hanggang sa kanyang turning signals. Okay, dito naman po sa kanyang visor, nakalagay po yung brand na Honda. And then dito naman po sa taillight, very sharp na rin po ang design. Ayan, ang tulis niya, di ba? And all bulb din po to mga riders. And then pure black po yung kanyang sporty na front fender. Dolphin type po yung kanyang design. At ang haba po ng extension, kaya no problem lalo dadaan tayo sa maputik or baha. Yan, hindi masyadong tatalsik sa ating makina yung tubig. Okay, sa front tire naman po niya, naging MVP Star po ang brand. May size po to na 70 by 90 by 17. Naka wire spoke po dito sa kanyang rim. Pero tube type pa rin po siya mga riders ha. At maganda naman po dito, Japan technology na yung gulong na to. Scopic fork na front suspension. And then naka single disc na meron pong single piston caliper dito po sa front brake. 80 by 90 by 70 naman po ang size ng gulong dito sa rear. And then sa rear suspension, naka stainless po siya na dual shock absorber. Sana in-upgrade na tong kanyang rear brake, diba? Ginawa ng disc kasi naka-drum pa rin po. Pero maganda naman, low maintenance po pag naka-drum brake. Wala na tayong iintindihing rotor disc, caliper, brake fluid, and then yung kanya pong brake pad. 4-speed semi-automatic po ang transmission ng RS125. For low maintenance po ang gantong manual transmission, lalo't di kadena siya. Kaya kung nasanay ka sa DCVT, may gilid, maninibago ka po dito sa manual transmission. Sporty na rin po yung kanyang pillion step. Combine po siya ng bakal at rubber, kaya hindi ito masakit sa paa. And then sa gear shift pattern naman po nito mga riders, rotary. Sa kanyang muffler, bali sporty pa rin po na naka-upright. And then metal po itong kanyang heat guard na naka-chrome na. And then yung po kanyang stock na muffler, ayan, average na naman po yung size. Hindi siya masyadong bulky. Kickstart, pure black. And then 900 ml po sa engine oil capacity. Hindi rin naman po nabago yung kanyang grab bar. Bali pure black pa rin po siya. At medyo maigsi lang. And then yung kanya pong stock na upuan, single tone, wala nang stitch. Bali makapal po ang kanya seat cover, malambot na po, then medyo makitid lang siya. Nga pala, meron po itong 767mm na seat height. At sa curb weight naman po, di ho tayo mahihirapan dahil hindi ho siya mabigat. Nasa 104 kilos. At meron po siyang 135mm na ground clearance. Then full analog naman po sa meter display nito pong RS125. At ang maganda po rito, ayan yung hinahanap natin dun sa XRM. Anyway, ito pong RSA kapamilya rin ng XRM. Meron po siyang gear indicator. Ayan yung 1, 2, 3, and 4. And then yung po kanyang high beam, low beam sign, turning signal sign, check engine sign, and then neutral, speedometer, and then odometer. And then fuel indicator naman po dito sa right side na may nakalagay na road sport. Of course, disusi pa rin naman po sa kanyang ignition. Nandito po sa right side yung logo ng Honda. Then sa kanya pong naked handlebar, adjustable naman siya mga riders. Depende na sa adjustment na gusto nyong gawin. O, pwede natin i-forward pa or i-backward. Okay, sa kanya pong mga switches and button, wala pong nabago. Nandito po yung kanyang high beam, low beam sign, turning signals, horn. At dito po sa kabila, solo lang yung button po ng electric starter. Okay, dito po sa U-box ng RS. Maliit lang siya mga riders kasi dito rin nakapwesto yung kanyang battery. So makakapaglagay pa rin naman po tayo dito ng gamit, especially siguro kapote. Nga pala, meron po itong 3.9 liters na fuel tank capacity. Pero okay lang kahit medyo maliit po yung kanyang tanke dahil nasa 67.5 kilometers per 1 liter po ang kanyang fuel consumption. Ayon po yan sa WMTC test method. And then sa top speed naman po, kaya po niya hanggang 115 kilometers per hour. The same pa rin po sa engine spec. 4-stroke, single cylinder, 2 valve, single overhead cam. Air-cooled po ang cooling system pero naka-fuel injected na po sa fuel supply system. 125cc displacement with a maximum power of 9.5 horsepower at 7,500 RPM. And 9.55 Nm torque at 6,500 RPM. Sa tingin ko po kahit mga 5.4 komportable po kayo dito kasi tayo po ay 5.8 to, kitang kita nyo naman
lapat yung ating dalawang paa sa sahig o sa simento. So maganda nga po yung kanyang seat height na 767mm ang baba lang. Yung panalo sa shock absorber mga riders, super lambot. Hindi ko ina-expect na ganito kalambot ng mga riders. Pero parang ito na-improve sa kanya. Kita niyo yung response ng kanyang dual shock, oh. Tahimik lang siya. Pinong-pino. Komportable lang pakiramdam natin dito mga riders. And then yun lang ha, medyo pasubsob po yung ating riding position. Pero ito naman adjustable po ito. Kaya pwede nating medyo itaas itong ating manibela para hindi naman tayo pasubsob. And then sa turning radius, yan, sakto lang sa ating hita. Kasi mahaba po yung kanyang power end, oh. Magkabila. Pero malaki pa naman yung space. Hindi tayo masyadong maiipit dito, lalo na sharp curve. And then check natin yung kanya pong front brake, ha. Okay, malakas po ang preno, oh. Wala pang half press, kagat agad siya, oh. And then dito naman po sa rear brake, ito medyo malalim mga riders. Anyway, drum brake naman po yung rear brake, kaya hindi tayo mahirapang mag-adjust. Hear the beating of our hearts. They are calling you to rise from the limits of your world. Oh, with our dreams, we'll carry on. Chase the possibilities. They are endless if you seek. Nothing else can stop us now. Together we ride with one dream. Your engines with the power of dreams beating in your heart. One dream, we ride as one. Oh, we are hope. Oh, we are love. Para sa updated price po ng Honda RS125 ngayong March 25, 2026, dito po ito sa Honda RS, bali nasa 78,350 pesos po ang kanyang cash price. At doon naman po sa cash price ngayon, marami po silang no-offer na freebies. Siguro visit nyo lang po yung kanilang Facebook account na Honda 3S Pagsangan para malaman nyo po yung exactong detalye ng kanilang mga freebies. Okay, sa installment naman po, magda-down tayo ng 6,200. And then sa isang taon po, 8,440 monthly. Sa dalawang taon po, 5,005 pesos monthly. At sa tatlong taon naman po ay 3,950 monthly para po sa Honda RS125. Okay, like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po.